Pero ang tanong ngayon is, ngayong inendurso na ni Inday Sara si Mangga Amy Marcos, iboboto ba natin siya? Pero bago natin sagutin yon, bakit nga ba ang Inday Sara nag-endurso pa kay Amy Marcos? Isa po talaga ako sa nagtanong sa kanya. Yung matapos siya na sampahan ng kung ano-anong kaso ng House of Representatives, kung talagang baka maya-maya mag-endurso na naman siya ng Marcos. At sinagot din niya ako, gaya ng sinabi niya sa buong daigdig, never again sa Marcoses. So bakit kaya nag-endurso na naman si Inday Sara sa mga Marcoses? Well, alam niyo po, naniniwala ako sa loobin talaga ni Inday Sara, never again to the Marcoses. Pero, ang anman naman niya nakakulong sa dahig, siya ay ginigipit, siya ay na-impeach, at siya ay dadaan sa pagliliti sa Senado. So kung siya ay nag-endurso kay Amy Marcos, siguro naman may dahilan po ang ating Inday Sara kung bakit niya ginawa yun. Now, pag-aralan natin, isa-isahin natin ang mga posibleng dahilan. Well, narariyan na yung kanyang impeachment trial, no, na kung saan lilitisin siya ng Senado, no? At alam naman natin na kinakailangan ni Inday Sara ng at least 8 senador na boboto kontra sa impeachment para siya ay manatili bilang isang vice president. Bilangin natin ilan ba yung susuporta kay Inday Sara sa impeachment. Ang sigurado dyan ay yung 3 PDP, si Robin, si Bongo, si De La Rosa. Okay? Yan naman po ay siguradong yung dalawa dyan ay siguradong mananalo na. Ngayon, na-endurso na rin ni BP Sara si Camille Villar. Siguro naman si Camille Villar, boboto na rin sa kanya. Sino pang posibleng bumoto kay Inday Sara? Nandiyan si Joel Villanueva. Sigurado naman po yan, boboto kay Inday Sara Duterte. Tapos, nandiyan din si Alan Peter Cayetano. Hindi masyado magkasundo itong dalawa, pero dahil naging vice-presidente naman ni Tatay Digong si Alan Cayetano at nagsasalita ngayon, sigurado naman po ako na si Alan Peter Cayetano hindi rin susuporta sa pagtatanggal kay BP Sara. Nandiyan din yung kapatid niya, si Pia Cayetano, na bagamat hindi pa nai-endurso ngayon Inday Sara, tingin ko may endurso rin. So, posibleng pang-8 ay si Amy Marcos. Ngayong siya ay na-endurso na. Siguro naman, kapag na-endurso na ngayong na-endurso na ni BP Sara si Mangga Amy Marcos, talaga namang at least maninindigan si ang ating Vice President. Hihinta na nga naman po. So anyway, ganyan po ang analysis ko. No? Ang unang-una na kailangan ni Inday Sara, it's the fight of her life. Kinakailangan talaga na siya po ay hindi matanggal bilang vice-presidente. Kasi pag siya ay natanggal sa vice-presidente, mawawala yung resources ng kanyang opisina, mawawala rin yung kanyang visibility as vice president. No? At magiging mas madali na Marcos forever ang mga Marcoses. No? Pero bukod pa sa impeachment, ano pang mga dahilan kung bakit kaya inendurso ni BP Sara si Amy Marcos? Well, bukod po dyan, narariyan yung naging papel ni Amy Marcos doon sa investigasyon sa kung paano nakidnap ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ako naman po ako'y sumasang-ayon doon sa sinabi ni Mama Hanilet na ano pa bang gusto niyang malaman. Alam naman ng lahat, nakita naman natin sa telebisyon kung paano ginawa yung kidnapping ni Tatay Digong. No? Totoo po yan. Pero at least lumabas yung mga detalye kung sino-sino talaga ang mga nagplano. At ngayon lumalabas talaga na bagamat inaako yan ni Secretary Boying Remulla, talagang ang order ay nanggaling talaga sa Malacanang at the highest level. At alam natin na ang ginamit nilang instrumento ay isang tao na napakalapit sa First Lady natin ngayon, kay Lisa Araneta Marcos, itong Ambassador Lacanilao, na ang kanyang opisina pala ay Special Envoy on Transnational Crime, sila nakipagtulungan sa Interpol. At nalaman natin na wala naman talagang Interpol Red Notice, meron lang diffusion notice na Pilipinas pa ang nagpadala. So ibig sabihin, parang humingi ng tulong ang Pilipinas sa kanyang sarili para iparesto itong si Tatay Digong. At nalaman din natin na talagang bagamat sinasabi ng mga kapulisan ang order na isakay sa eroplano si Tatay Digong ay nanggaling sa PNP chief, hindi naman para desisyonan lamang ng PNP chief yan. Siyempre yan po ay plano talaga ng presidente mismo at wala nang iba na po pwedeng masisi sa ganyang mga pangyayari. So, totoo po ang sinasabi ni Ma'am Hanilet na alam na naman natin mga pangyayari, pero sa pamamagitan ng ganyang pagkakaroon ng hearing, na detalye kung ano yung mga karumal-dumal nga na mga pangyayari
diyan sa Senado. No? So let's give credit where it is due dahil po pwede naman na nagbingi-bingihan at nagbulag-bulangan din si Amy Marcos pero siya naman po ay nanindigan. At syempre, siya po ay bumitiw na rin sa alyansa. So kaya nga po, 11 na lang ang kandidato ng alyansa dahil umalis na nga po si Amy Marcos sa opisyal na kandidato ng alyansa. At tama lang naman siguro na arugain ni VP Sara. Pero ano ba tingin nyo? Sa tingin nyo ba ay tinuturing talagang malapit na kaibigan ni Inday Sara itong si Mangga? Well, alam nyo, yung sandaling nagkasama kami sa Hague, nagkaroon ako ng bagong perspective dito kay VP Sara. Meron pala siyang distinction sa mga tunay na kaibigan at ang mga tunay na kaibigan niya ay hindi talaga nasa larangan ng politika at meron din siya mga political friends. At sa tingin ko, ang tingin niya kay Amy Marcos ay political friend na talagang alam naman niya na mga political friends ay narariyan lamang kung meron din silang silbi sa iyo. At hindi ito yung mga tao talaga na pagkakatiwalaan mo with your own life. So sa tingin ko, ganyan ang tingin ni Inday Sara kay Mangga. Hindi para pagkatiwalaan si Mangga sa kanyang buhay, pero alam niya na sa politika, talagang kinakailangan lang magkaroon ng alyado. Kumbaga, scratch your back at scratch your back. Ngayon, nangangailangan ng suporta si Amy Marcos. Siyempre, tinulungan siya ni Inday Sara at inaasahan naman natin na bagamat minsan nang nabigo si Inday Sara doon sa kay Amy Marcos dahil ginamit nga siya para manalo at talaga namang wala namang masyadong nagawa si Inday Sara, si Amy Marcos para itigil yung mga maiitim na balak ng kanyang kapatid at ng mga kaalyado ng kanyang kapatid, kahit papano, magiging kakampi ni Inday Sara itong si Mangga Amy Marcos. Alam ko mahirap tanggapin na na-endorso na naman ang VP Sara ang Mangga Amy Marcos. Gaya ng sinabi ko sa inyo, no, ako yung pinakahuli-huling bumitiw kay Amy Marcos sa pagkakatiwala sa kanya. Hanggang sa muli, ako talaga'y umaasa na magiging tunay na kaibigan itong si Amy Marcos. Pero ang katunayan po, sa politika, wala talagang tunay na kaibigan. At yan ang isang natutunan ko na kay Inday Sara. Ang tunay na pagkakaibigan, yun yung mga taong labas politika. Dahil talagang ang mga nasa politika, naggagamitan lang yan. Yan ang masakit po. Ayan. So, ano po yung masay niyo po doon mga babayan, mga ka-DDS, solid supporters, mga Duterte. Ayan, parang ano no. Yung hindi ko pa po napanood tong reaction or explanation ni Atty. Harry Roque tungkol sa pag-endorso ni Vice President Inday Sara Duterte no kay Senator Amy Marcos. Talagang nasa shock din ako kasi sabi niya never again, di ba? Sa mga Marcoses. Pero may mabigat din na dahilan at sabi nga ni Atty. Harry Roque, ganyan talaga ang politika, di ba? Kailangan meron ka rin political friend. So, which is, siguro, isa na rin sa dahilan yun para mas matibay yung mas marami siyang kaibigan na nakaupo sa Senado. Ngayong incoming, no, na mananalo para hindi siya ma-impeach. Which is, talaga namang importante din yun kasi nga mawawala siya sa pwesto. Pangalawa naman, yung ginawa na Senate hearing, no. So, isa din yun sa mga magandang data na may bibigay din sa ICC kung paano nila kinidnap si PRRD. So, yun, alam ko yun yung isa sa mga mabigat na dahilan kung bakit inendorso pa din ni Vice President Inday Sara Duterte, si Amy Marcos. At na rin din po inendorso din ni Camille Villar din po. Yan, di ba? Sa mga endorso ni VP Sara at ni Senator Bong Revilla. So, ayan po mga kababayan, no? Patuloy lang po tayong sumuporta sa solid pa rin tayo dapat sa ating Duterte na team, PDP Laban, para mas maigi pag pumasok po yung Duterte, I'm sure mas matibay. Hindi na mapapa-impeach si Inday VP Sara. Tapos, hindi na rin basa-basa papasok yung mga
mga pandaraya o pagnanakaw ngayong incoming na election naman sa 2028. So para hindi po magwawagi talaga ang mga administration, which is yung gusto lang manatili sa pwesto, diba? Lalong-lalo na gustong-gusto ni Martin Romualdez maging presidente. Diba? Ayaw na lang bumaba sa pwesto. So yan dapat natin talagang maagapan. So support pa rin to sa Duterte, no, sa Team PDP Laban, yung 10 natin na kandidato. Yan. I-plus nyo na lang po if ever gusto nyo pong i-plus si Camille Villar tsaka si Senator Amy Marcos. Sa inyo na rin po yan. Sa akin din naman po, medyo pahirapan po talaga. Baka, di ba, mangga nga. Ika nga, mangga, di ba? So, kayo mga kabayan, nasa inyo na po yung desisyon, no, kung bubutuhan nyo po si Amy Marcos, di ba? Kung sa tingin nyo po, may chance na makakatulong naman talaga, nasa inyo na po yun. Di ba? Nindoso po ni BP Sara, so mayroon talaga siyang dahilan, malalim na dahilan, or malaking dahilan kung bakit. Kaya kung bago po rin po sa akin channel, please isang like and share and subscribe lang po. Masaya na po tayo dyan. Okay, so God bless po sa lahat ng mga ka-DDS. Ngayon na po sa parating na eleksyon, ako lalong-lalo na po ngayon sa mga OFW natin, yung online voting. Naku po. Para safe po, no, abang-abang po kayo sa pinakamagandang gawin. Meron po tayong mga nagla-live po dyan, ng mga kagaya si Atty. Roque, Sastro Ganda Sasot, marami po yan. Ang abang na po kung anong pinakamagandang gawin para hindi po tayo mabudol. Hindi po tayo madaya, di ba? Sayang naman yung boto nyo, mapunta lang doon sa, diba, yung sino-sino dyan. Okay? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Tuloy pa yung laban.